On July 16, 1945, the United States tested the first atomic bomb, called Trinity. 10 most prepared countries for nuclear warfare. Welcome sa Arvin Polo TV. Isa sa pinapahalagahan ng mga bansa ay ang kanilang kaligtasan, hindi lang para sa sarili nilang seguridad, kundi pati na rin sa bansang kanilang tinitirhan. Pero sa mundo kung saan ang banta ng nuclear warfare ay maaring mangyari anumang oras, gaano nga ba kahanda ang mga mamamayan ng bansa sa pagsalubong sa ganitong uri ng labanan? Ang nuclear warfare ay hindi basta-basta at maaaring magdulot ng hindi masukat na pinsala sa buhay at kalikasan. Kaya naman, ang mga bansang ating tatalakayin ay hindi lang handang protektahan ang kanilang teritoryo, kundi sila rin ay may mga magagandang strategy at technology para makasigurong handa silang gumanti ng buong lakas laban sa sinumang magtatangkang magsimula ng nuclear attack. Kaya tara simulan na natin. Number 1, Russia. Ang Russia ay isa sa mga nangungunang bansa sa buong mundo pagdating sa nuclear warfare na nag-ugat mula sa Cold War bilang dating bahagi ng Soviet Union. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroon silang pinakamalaking arsenal ng nuclear weapons na nasa 6,000 warheads ayon sa Federation of American Scientists. At ang mga weapons na ito ay nakatago sa iba't ibang lokasyon sa bansa na may kombinasyon ng luma at makabagong teknolohiya. Kabilang dito ang land-based intercontinental ballistic missiles, sea-based nuclear weapons na nakadeploy sa submarines, at air-based nuclear weapons na maaaring gamitin ng strategic bombers. Ang nuclear doctrine ng Russia ay umiikot sa konsepto ng deterrence o pagpigil sa anumang pag-atake laban sa bansa, kung saan gagamitin lamang nila ang nuclear weapons kung may banta sa kaligtasan ng bansa. Bukod pa rito, may mga teorya rin na maaaring gamitin nila ang mas maliit na tactical nuclear weapons sa regional conflicts. Samantala, regular na nagsasagawa ang Russia ng military exercises upang ipakita ang kanilang kahandaan sa nuclear warfare, kabilang ang pag-simulate ng missile launches, paggamit ng missile defense systems, at pagsasanay ng mga tauhan sa iba't ibang senaryo ng nuclear conflict. Bukod sa mga armas, mayroon silang advanced missile defense systems tulad ng S-400 at S-500 na idinisenyo upang labanan ang mga incoming missile attacks at mga bunkers para sa mga leader at mahalagang tauhan sa oras ng nuclear conflict. Bilang isa sa 5 permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, aktibo ang Russia sa mga international treaties tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Gayunpaman, madalas din nilang ipinapakita ang pagkiling sa paggamit ng nuclear force bilang pangontra sa mga potensyal na banta, lalo na sa harap ng geopolitical tensions, at patuloy na nagbabago ang kanilang estratehiya upang matugunan ang mga bagong hamon sa global security. Kung kaya ang kahandaan ng Russia sa nuclear warfare ay isang mahalagang aspeto ng kanilang pambansang depensa at nagsisilbing pangunahing hadlang sa anumang pag-atake na naglalagay sa kanila bilang isa sa mga pinaka-impluensyal na puwersa sa global security. Number 2, United States. Ang United States ay isa sa mga pinaka-advanced at handang bansa pagdating sa nuclear warfare na may malalim na kasaysayan mula pa noong Manhattan Project noong World War II. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong mahigit 5,500 nuclear warheads ang US ayon sa Federation of American Scientists, na nagbibigay dito ng kakayahang maglunsad ng matinding pag-atake sa anumang bahagi ng mundo. Ang storage of weapons ng US ay binubuo ng 3 pangunahing bahagi: ang land-based intercontinental ballistic missiles o ICBMs, ang submarine-launched ballistic missiles o SLBMs, at ang air-launched nuclear weapons mula sa strategic bombers. Kung kaya't kilala ito bilang nuclear triad, na isang strategy na nagbibigay ng flexibility at redundancy sa depensa at pag-atake, na nagpapahintulot sa US na mag-operate kahit sa harap ng isang malawakang nuclear assault. Gayunpaman, ang nuclear doctrine ng US ay nakabatay sa deterrence, na layuning pigilan ang mga kalaban sa paggamit ng nuclear weapons sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang magbigay ng malupit na paghiganti. Bukod sa kanilang nuclear collection,
Ang US ay may mahusay na missile defense systems tulad ng Ground-Based Mid-Course Defense o GMD na idinisenyo upang harangan ang mga incoming ballistic missiles. Kung kaya't patuloy na isinasagawa ng US ang malalaking military exercises na kinabibilangan ng nuclear warfare scenarios na tinitiyak ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan. Ang mga nuclear weapons ng US ay nakaimbak sa secure na lokasyon sa bansa at mayroon ding deployment sa allied countries bilang bahagi ng NATO Nuclear Sharing Arrangement. Samantala, aktibo rin ang US sa mga international agreements tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT at Strategic Arms Reduction Treaty o START na kasama ang Russia. Number 3. China. Ang China ay isa sa mga pangunahing bansa na may kakayahan at kahandaan sa nuclear warfare na bahagi ng kanilang malawak na strategy upang protektahan ang pambansang seguridad at mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Bagaman mas maliit ang kanilang nuclear weapons kumpara sa United States at Russia, tinatayang mayroong humigit kumulang 350 nuclear warheads ang China ayon sa Federation of American Scientists. Gayunpaman, may mga storage ito na binubuo ng iba't ibang uri ng nuclear weapons, kabilang ang Land-Based Intercontinental Ballistic Missiles o ICBMs, Submarine-Launched Ballistic Missiles o SLBMs, at Air-Launched Nuclear Weapons na bahagi ng kanilang nuclear triad na nagbibigay sa kanila ng kakayahan para sa flexible at layered na pag-atake at depensa. Samantala, ang nuclear doctrine naman ng China ay nakabatay sa prinsipyong No First Use o NFU policy na nangangahulugang hindi sila gagamit ng nuclear weapons maliban na lamang kung sila ang unang inatake ng nuclear weapons. Pinapalakas din nila ang kanilang nuclear capabilities sa pamamagitan ng pagdevelop ng modernong missiles tulad ng DF-41 Intercontinental Ballistic Missiles na may kakayahang maabot ang mga target saan man sa mundo. Patuloy rin ang kanilang pagmomodernize ng nuclear forces, kabilang ang pagpapalawak ng missile launch facility, pagpapalakas ng submarine-based nuclear deterrent at pagdevelop ng mas advanced na missile defense systems na bahagi ng kanilang mas malawak na military modernization program. Bagaman, hindi gaanong nakikita ang China sa mga malalaking military exercises na nagtatampok ng nuclear warfare scenarios tulad ng US at Russia. Ang People's Liberation Army Rocket Force o PLARF na responsable para sa operasyon ng kanilang land-based missiles ay patuloy na nagsasanay upang matiyak ang kanilang kahandaan sa anumang posibleng nuclear conflict. Samantala, aktibo rin ang China sa iba't ibang international agreements tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons o NPT, bagaman may pag-aalinlangan mula sa ibang bansa ukol sa kanilang transparency sa aktual na laki ng kanilang storage of weapons at sa bilis ng kanilang modernisasyon. Number 4. France. Ang France ay isa sa mga may pangunahing nuclear power sa mundo at isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council. Sa kabila ng mas maliit na collection of weapons kumpara sa United States, Russia at China, ang France ay may modern at advanced na nuclear collection of weapons na tinatayang nasa 290 nuclear warheads ayon sa Federation of American Scientists. Kung kaya ang storage na ito ay binubuo ng submarine-launched ballistic missiles at air-launched nuclear weapons na pinapatakbo ng kanilang strategic bombers at advanced fighter jets na nagbibigay sa France ng flexible at reliable na pangharang upang tiyakin ang kanilang pambansang seguridad. Samantala, ang kanilang nuclear doctrine ay nakabatay sa konsepto ng strict sufficiency na nangangahulugang sapat ang kanilang nuclear weapons upang magbigay ng malupit na pagganti sa sinumang magtangkang umatake. Bagaman hindi isinusulong ng France ang no first use policy, malinaw ang kanilang kahandaan na gamitin ang nuclear weapons bilang unang hakbang kung sakaling may matinding banta sa kanilang global security. Bukod pa rito, patuloy na mino-modernize ng France ang kanilang nuclear forces, kabilang ang mga submarine-launched ballistic missiles na nakadeploy sa kanilang ballistic missile submarines na bahagi ng Force Océanique Stratégique o FOST.
Ang mga submarines na ito kabilang ang klase ng Le Triomphant ay regular na ina-upgrade upang matiyak ang kakayahan sa pagdadala ng mga modernong missile tulad ng M51 na may mas malawak na range at mataas na presisyon. Samantala, ang kanilang air-based nuclear weapons naman ay ginagawa ng mga advanced fighter jets tulad ng Rafale na may kakayahang mag-deploy ng ASMPA missiles na may nuclear warheads. Regular din silang nagsasagawa ng mga military exercises na may nuclear warfare scenarios upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at sistema. Aktibo rin ang France sa iba't ibang international treaties tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, habang nagpapanatili ng kanilang storage of weapons bilang kritikal na bahagi ng kanilang depensa at foreign policy. Number 5. United Kingdom. Ang United Kingdom, UK, ay isa sa mga pangunahing nuclear powers at miyembro ng United Nations Security Council na may tinatayang 225 nuclear warheads ayon sa Federation of American Scientists. Bagaman mas maliit ang kanilang arsenal kumpara sa ibang nuclear powers, ang UK ay may advanced at modernong kakayahan sa nuclear warfare na nakatuon sa minimum credible deterrence. Ibig sabihin, pinapanatili nila ang sapat na nuclear weapons upang magbigay ng malubhang pagganti sa sinumang magsasagawa ng nuclear attack laban sa kanila o sa kanilang mga kaalyado. Ang kanilang nuclear weapons ay eksklusibong nakadeploy sa mga Vanguard-class submarines bilang bahagi ng Continuous at Sea Deterrent (CASD) strategy na nagsisiguro na laging may isang submarine na handa sa karagatan upang mag-launch ng nuclear strike kung kinakailangan. Patuloy na nagmo-modernize ang UK ng kanilang nuclear forces, kabilang ang maintenance at upgrades sa mga Vanguard-class submarines na nagdadala ng Trident II D5 ballistic missiles. Kasalukuyang nagde-develop ang UK ng mga bagong Dreadnought-class submarines na inaasahang mag-ooperate sa mga darating na dekada na idinisenyo upang magdala ng mas advanced na teknolohiya at magbigay ng mas mataas na stealth at survivability. Regular din silang nagsasagawa ng military exercises na may kasamang nuclear warfare scenarios upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan, bahagi ng kanilang commitment sa pagpapanatili ng nuclear deterrent. Bilang miyembro ng NATO, ang UK ay may malapit na ugnayan sa mga kaalyadong bansa, partikular sa United States, sa usapin ng nuclear strategy at defense. Ang kanilang nuclear forces ay bahagi ng mas malawak na nuclear umbrella ng NATO na naglalayong protektahan ang mga miyembro ng alyansa mula sa anumang banta. Patuloy din silang nakikilahok sa mga international treaties tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, na nagpapakita ng kanilang balancing approach sa global security, habang pinapanatili ang kakayahang protektahan ang bansa at mga kaalyado laban sa banta ng nuclear conflict. Number 6. India. Ang India ay isa sa mga bansang may kakayahan sa nuclear warfare at hindi kasapi sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, ngunit patuloy na pinapaunlad ang kanilang nuclear arsenal. Samantala, tinatayang mayroong 160 hanggang 170 nuclear warheads ang India, bahagi ng kanilang deterrent strategy upang tiyakin ang seguridad laban sa mga banta mula sa Pakistan at China. Binubuo ang kanilang arsenal ng land-based ballistic missiles, air-launched nuclear weapons at sea-based assets na bumubuo ng isang nuclear triad na nagbibigay sa India ng kakayahang mag-launch ng nuclear strike mula sa lupa, himpapawid at dagat. Samantala, ang kanilang nuclear doctrine ay nakabatay sa no first use policy na nangangahulugang gagamit lamang sila ng nuclear weapons bilang tugon sa isang nuclear attack, at nakatuon ang kanilang strategy sa pagpapanatili ng minimum credible deterrent upang pigilan ang mga kalaban mula sa pagsasagawa ng nuclear attack. Sa kabila ng no first use policy, pinananatili ng India ang flexibility sa kanilang strategies at maaaring mag-adjust depende sa pagbabago ng strategic environment. Samantala,
Patuloy nilang minomodernize ang kanilang nuclear forces kabilang ang Agni series ng ballistic missiles, partikular ang Agni-V, isang intercontinental ballistic missile na kayang umabot sa labas ng Asia. Bukod pa rito, meron din silang mga nuclear-capable fighter jets tulad ng Mirage 2000 at Sukhoi Su-30 MKE, pati na rin mga nuclear-powered submarines tulad ng INS Arihant, bahagi ng ballistic missile submarine program na nagbibigay sa kanila ng second strike capability. Gayunpaman, regular na nagsasagawa ang India ng pagsasanay sa nuclear warfare upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan. Bagaman hindi miyembro ng NPT, nagpakita ang India ng commitment sa responsible na paggamit ng nuclear weapons at aktibong nakikilahok sa mga global non-proliferation efforts habang patuloy na pinalalakas ang kanilang nuclear program sa pamamagitan ng strategic partnerships. Number 7. Pakistan. Ang Pakistan ay isang pangunahing bansa na may kakayahan sa nuclear warfare at hindi kasapi sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Mula noong unang matagumpay ang nuclear test noong 1998, patuloy nilang pinalawak ang kanilang nuclear arsenal na tinatayang may 165 nuclear warheads ayon sa Federation of American Scientists. Kung kaya't ang arsenal na ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng ballistic missiles, kabilang ang short-range, medium-range at cruise missiles na kayang magdala ng nuclear warheads na naglalayong pigilan ng banta mula sa India at tiyakin ang kaligtasan ng bansa sa gitna ng regional tensions. Samantala, wala silang no first use policy, kaya bukas ang Pakistan sa paggamit ng nuclear weapons bilang unang hakbang kung lumala ang digmaan sa pagitan nila at ng India. Gayunpaman, ang kanilang full-spectrum deterrence strategy ay naglalayong takutin ang anumang aggressive behavior gamit ang nuclear weapons sa iba't ibang antas ng kaguluhan mula tactical hanggang strategic level. Kung kaya't patuloy na minomodernize ng Pakistan ang kanilang nuclear arsenal at delivery systems, kabilang ang Shaheen series ng missiles tulad ng Shaheen-3, isang medium-range ballistic missile na kayang abutin ang kabuuan ng Indian subcontinent. Habang nagde-develop din sila ng tactical nuclear weapons tulad ng Nasar missile para sa mas maliit na saklaw ng labanan. Samantala, ang kanilang nuclear-capable fighter jets tulad ng F-16 at JF-17 ay bahagi rin ng kanilang deterrent strategy. Sa kabilang banda, regular silang nagsasagawa ng military exercises na may kasamang nuclear warfare scenarios upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan. Bagaman hindi miyembro ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, aktibo ang Pakistan sa global discussions tungkol sa seguridad ng nuclear weapons na naglalayong ipakita na sila ay isang responsable at ligtas na nuclear power. Kaya't ang kanilang strategic partnerships, lalo na sa China, ay nagpalakas ng kanilang nuclear capabilities at nagpapanatili ng balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Number 8. Israel. Ang Israel ay isa sa mga bansang may kakayahan sa nuclear warfare. Bagaman hindi nila opisyal na kinikilala ang pagkakaroon ng nuclear arsenal sa ilalim ng kanilang policy of ambiguity. Ngunit tinatayang mayroong 80 hanggang 90 nuclear warheads ang Israel, ayon sa mga eksperto tulad ng Federation of American Scientists. Dahil ang arsenal na ito ay mahalaga sa pambansang seguridad ng Israel, lalo na sa harap ng mga banta mula sa mga karatig bansa sa Middle East. Bagaman hindi malinaw ang kanilang nuclear doctrine, ito ay nakatuon sa pagpigil sa anumang banta, partikular mula sa mga bansang may kakayahan ding magkaroon ng mass destruction weapons. Kung kaya't ang konsepto ng Samson option ay nauugnay sa Israel, isang ideya na maaaring gamitin ang kanilang nuclear weapons bilang huling hakbang kung malalagay sa panganib ang kaligtasan ng bansa. Bagaman hindi ito opisyal na doktrina. Samantala, ang Israel ay pinaniniwalaang may advanced na kakayahan sa pagdevelop ng mga nuclear weapons at delivery systems, kabilang ang Jericho series ng land-based ballistic missiles na kayang magdala ng nuclear warheads at maabot ang mga target sa labas ng Middle East tulad ng Europe and Asia. Bukod dito,
Ang kanilang Air Force ay kayang maglunsad ng nuclear strikes gamit ang advanced fighter jets tulad ng F-215 at F-16 at may ulat na mayroon din silang sea-based nuclear capabilities sa pamamagitan ng submarines na maaaring maglunsad ng cruise missiles na may nuclear warheads. Bagaman hindi nakikita ng publiko, pinaniniwala ang regular na nagsasagawa ang Israel ng military exercises na may kaugnayan sa nuclear warfare upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan. Hindi man sila kasapi sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, ang policy of ambiguity ng Israel ay nagbibigay daan upang mapanatili nila ang strategic advantage habang iniiwasan ang direktang pagsalungat sa mga global regulations. Kung kaya't ang malapit nilang ugnayan sa United States at natatanging papel sa Middle East ay nagpapakita ng balancing approach sa pagtugon sa mga hamon ng global security habang pinapanatili ang kakayahan nilang protektahan ng bansa laban sa anumang banta ng nuclear conflict. Number 9. North Korea. Ang North Korea ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bansa pagdating sa nuclear warfare. Sa kabila ng international na pagpuna at mga parusa, patuloy nilang pinapaunlad ang kanilang nuclear arsenal mula noong unang nuclear test noong 2006 at tinatayang mayroon silang 30 hanggang 40 nuclear warheads, bagaman mahirap tiyakin ang eksaktong bilang dahil sa kakulangan ng transparency ng rehimen. Samantala, ang kanilang nuclear program ay itinuturing na mahalagang bahagi ng kanilang national security na ginagamit bilang pangunahing pangharang laban sa mga potensyal na banta mula sa United States at South Korea. Batay sa ideya ng self-reliance o juche at isang agresibong military policy, itinuturing ng rehimen ang kanilang nuclear weapons bilang kritikal sa kanilang survival strategy. Samantala, wala silang no first-use policy at madalas gamitin ang kanilang nuclear arsenal bilang bargaining tool sa mga negosasyon upang palakasin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Kung kaya't patuloy nilang dinedevelop ang kanilang nuclear weapons at delivery systems tulad ng Hwasong-15, isang intercontinental ballistic missile na maaaring umabot sa mainland United States at submarine-launched ballistic missiles na nagpapalawak ng kanilang strike capability. Bagaman limitado ang impormasyon, pinaniniwala ang regular na nagsasagawa ang North Korea ng mga pagsasanay sa nuclear warfare upang tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan. Samantala, umalis ang North Korea sa Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons noong 2003 at patuloy na binabaliwala ang mga internasyonal na pag-uusap hinggil sa kanilang nuclear program. Sa kabila ng mahigpit na mga parusa, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang nuclear capabilities bilang pangunahing bahagi ng kanilang pambansang depensa at political strategies. Number 10. Japan. Bilang tanging bansa na nakaranas ng nuclear bombings, ang Japan ay may natatanging posisyon pagdating sa nuclear warfare na may matibay na pulisiya laban sa pagdevelop, pagtataglay at pagdeploy ng nuclear weapons. Ang kanilang 3 non-nuclear principles, hindi pag-aari, hindi paggawa at hindi pagpayag na magdala ng nuclear weapons sa kanilang teritoryo, ay pundasyon ng kanilang pulisiya. Bagaman walang sariling nuclear arsenal, umaasa ang Japan sa extended deterrence ng United States na nangangako ng proteksyon, kabilang ang paggamit ng nuclear weapons kung kinakailangan. Samantala, ang kanilang konstitusyon, partikular ang Article 9, ay nagbabawal sa Japan na gumamit ng digmaan bilang paraan ng pagsasaayos ng international conflict na nagpapakita ng kanilang commitment sa kapayapaan. Sa kabila ng anti-nuclear stance, ang Japan ay may advanced military technologies na nakatuon sa conventional at missile defense. Sa kabilang banda, ang Japan Self-Defense Forces o JSDF ay may mga Aegis-equipped destroyers at Patriot missile batteries bilang bahagi ng kanilang layered missile defense strategy na nakadisenyo upang harangin ang mga ballistic missiles, lalo na mula sa mga bansang may banta tulad ng North Korea.
At regular ding nakikilahok ang Japan sa military exercises kasama ang United States at iba pang kaalyado upang tiyakin ang kanilang kahandaan sa iba't ibang banta, kabilang ang nuclear attacks. Samantala, ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang kanilang depensa at koordinasyon sa mga kaalyadong bansa habang pinapanatili ang malakas na depensa sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Bukod pa rito, aktibo rin ang Japan sa mga internasyonal na kasunduan at organisasyon tulad ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, kung saan sila ay isang nangungunang taga-suporta. At ang kanilang diplomatikong patakaran ay nakatuon sa pagpapalakas ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad habang pinapanatili ang matibay na alyansa sa United States para sa kanilang national defense.